Yun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong hapon, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan. At sa vlog na ito guys, pupunta tayo ng Cagay, Barangay Cagay dito sa Tuguegarao City. At ngayon, tuturo ko naman kayo dito sa may Barangay Cagay. At least sa mga subscriber natin sa Visayas, ating mga followers dyan, malaman nyo na yung mga lugar-lugar dito sa Tuguegarao, no? So, ayun, gamit na naman natin yung ating chariot. Siguro mga next week, mapachinsel tayo, guys. At sa mga hindi pa nakakaalam yung lugar na pinanggalingan natin, ito po yung Barangay San Gabriel. Isa sa pinaka malawak na barangay dito sa Tuguegarao City, ang San Gabriel, mga ka-best friend. Yan. So, kung malala nyo, mga last vlog natin na sa ano tayo, nandun tayo sa Capiz. At ngayon naman, nakabalik na tayo dito sa Tuguegarao, kaya continuous na naman yung ating travel dito naman sa Tuguegarao, mga ka-best friend. Yan, medyo maraming biyahero ngayon dahil pauwi na galing sa trabaho. Nandito tayo ngayon sa Diversion Road, Tuguegarao City, going to going to Rotonda, going to North, mga ka-best friend. Kasi yung likod natin, ayan po yung South, nasa harap natin yan po yung North, mga ka-best friend. Iba talaga si chariot pag ito yung dinala natin, talagang napaka-komportable. Tayong mga subscriber, mga ka-best friends sa Visayas na kung saan mga nagtatanong sa presyo ng Rusi Chariot. Ang presyo po ng Rusi Chariot sa ngayon ay nagkakahalaga pa rin po ng 117,000 sa passenger type. Medyo mahal nga lang yung passenger type dahil meron na po itong passenger seat dito sa likod na parang jeep type. Pahaba lang siya. At naglalaman ito ng capacity of 8 person. Bali, both side ay 4 person kabilaan, mga ka-best friend. Yan po yung maximum capacity nitong chariot. So, sa load naman, weight nitong chariot ng capacity load ay 700 kilos yung pwede ditong may karga. At yun po yung standard maximum ng karga o yung load nitong chariot. So okay na rin, mga ka-best friend, dahil sa pamamagitan ng Rusi Chariot ay parang nakakotse ka na rin o nakapick up ka na rin. Andito pa lang tayo sa tapat ng SM City, Tuguegarao. Hindi naman gano'ng matraffic dito. Okay lang naman yung daloy ng traffic ko dito sa Tuguegarao City. Pagka-traffic lang dito, pagka meron ng event dito banda sa SM at pag meron ng pasukan, yan, dyan na po nag-umpisa yung traffic. Isa sa masasabi natin na very efficient itong Rusi Chariot. Isa ito sa ito sa talagang pang negosyo na trike. Dahil halos lahat ng gusto nating gawin na
Katulad ng mga rolling store, yan, mga comfort trike. Ito yung the best talaga na gawin mga best friend dahil mahaba yung kanyang body at mayroon siyang load capacity na 700 kilograms o kilos. Kaya yun ang kagandahan. So, meron din tayong Bajaj RE mga ka-best friend. Pero talagang pang passenger type lang at pasahero lang talaga yung pwede. Kasi yung limited capacity ang Bajaj RE. So, merong nagbabantay dito, enforcer. Kaya medyo traffic. Pero okay din naman yan kasi assist yun sa sa traffic at sa banggaan. Maganda may enforcer. Itong binabaybay natin na daan ay sakop na ito ng Barangay Karitan mga ka-best friend. Yung boundary ng Karitan nandyan na po sa unahan. Pag pupunta ka dito before makaapak ng tulay, yun na po yung boundary ng Penge at Karitan. Talagang kung mapapansin nyo, sa mga unang vlog natin dati, yung Tuguegarao City ay hindi pa gaano matraffic dito. Pero ngayon ay talagang napaka-traffic na mga ka-best friend. So malaki na yung pinag-unlad ng Tuguegarao City. Nandito tayo guys sa Barangay Pingge. Ayan, sakop na ito ng Barangay Pingge, Tuguegarao City. Ganun dapat lahat ng driver ng tricycle, no? Yung gigilid sila and then hindi naman pala sasakay yung pasahero, then bumalik sila sa gitna. At naghingi sila ng dispensa, yung kamay nila, ginaganon lang nila yung kamay nila. Ibig sabihin, ay humingi lang sila ng paumanhin, no? Kasi nagkaroon tayo ng malalim na preno. O nagpreno tayo bigla dahil sa kanilang bigla rin paghinto. So magkukos din ng banggaan yun pag hindi marunong yung tricycle driver. Yun mga ka-best friend, nandito na tayo sa Rotonda. Yun kita na natin yung bulang apoy dito sa Tuguegarao City. Ayan na po mga best friend, yung bulang apoy ng Tuguegarao. Oy, si Florida trending bus ngayong linggo. Yun, di pa tapos itong bulang apoy ng Tuguegarao. Yan, nandito na rin tayo sa Robinson Place dito sa Tuguegarao City.
Tuguegarao City ay isa na sa maunlad na city dito sa Pilipinas. Yan. Matraffic na rin dito banda na area kasi talagang maraming napasok dun sa Robinson na Tuguegarao. Yung area kasi dito, ayan po yung entrance at exit. Kaya busy-busy yan talaga yung daanan dito. Yun, medyo mahaba pa yung traffic. Yun, thank you pala sa mga subscriber natin dito sa Tuguegarao na lagi nakasubaybay. Shout out kay Kuya Kim Moto. Yan. Yun, ito kasi yung area na to ay labasan at pasukan itong mga private car. Yun. So dito lagi nagkaka-traffic itong area na dito. Yan. So, minsan hindi rin sila nagbibigayan kaya nagkakaroon din ng traffic. Yun. Galing ni Kuya Van magsingit. Talagang nagkakaipit-ipit tayo dito sa traffic. Ito mga ka-best friend, yung sinasabi natin lagi sa ating mga subscriber na gustong kumuha ng ganitong trike, no? Pinapaliwanag din natin yung advantage nitong trike na to at yung disadvantage, no? Siguro sa sunod papaliwanag ko naman sa inyo kasi marami pa talagang hindi nakaka subaybay ng ating mga vlog dati. So, susunod, papaliwanag natin yung mga advantage at disadvantage ng ganitong trike. Sa sunod ng mga vlog na lang mga ka-best friend, isa-isayin natin. Uy, ito yung traffic. So dito hindi na ito gaano matraffic dito mga best friend. Okay na yung daloy ng sasakyan dito banda. Nandito na tayo mga ka-best friends sa Barangay Kagay. Sakop pa ito ng Tuguegarao City. So
So yung boundary ng Piña Blanca, doon po sa unahan nitong bibilan natin ng niyog. Ang ganda ng andar itong ating Rosy Chagyo. Barangay Kaagay, mga ka-best friend. Medyo pakyat na to. Pag ganon, pasigsak na sa mga best friend. Dito na tayo sa bilihan natin ng niyog, mga ka-best friend. Bibilihan tayo dito 6 na piraso. Yun, bili muna tayo guys. So yun guys, uwi na tayo. So pabili na tayo ng buko. Dito lang tayo sa gilid. Dito lang tayo sa outer lane para ligtas tayo sa mga mabibilis na sasakyan.
Kasi pag nandito tayo sa gitna ay baka mahagip tayo ng mga 4 wheels kasi yung mga ganitong trike ay ang top speed nito ay nasa 70 lang naman. So hindi naman tayo nagpapatakbo ng ganong kabilis. Gawa ng 3 lang yung ating gulong. Yun, pwede na tayo gumit na. Si Chariot dyan mga ka-best friend, para hindi kayo mahirapan sa katulad niya, naglulong ride kayo, travel o camping, o mga comfort ride kayo. So maglagay lang kayo dito ng ng saksakan ng 12 volts na output dito sa harap ng ating Chariot, dito banda sa kanan. Para kung in case na malubat yung cellphone ninyo ay meron kayong charging output o yung car charger, no? Mas maganda meron kayong ganoon para hindi ka na magdala ng power bank. Kasi yung iba nagdadala pa ng power bank. Kaya nga lang, yun nga, medyo hassle lang pagka magpapa-power bank ka pa. Hindi tulad nito, output lang na 12 volts at car charger, yun, pwede na. Andito na tayo sa Tansa, Tuguegarao City.
Dito na tayo sa Robinson. Marami pa tayong traffic na madadaanan. Dito na tayo sa going to ano na tayo mga ka-best friend sa SM City Tuguegarao. Bunton lang naman yung tumbok nito pag diniretso. Traffic guys, grabe. Haba. Ikot na lang siguro tayo. Ganyan lang kaliwanag yung ating ilaw mga ka-best friend. Yan, no? Okay na yan siya, talagang pang ano na yan siya, pang travel. 35 watts lang kasi yan, pero pag dalawa yan mga ka-best friend ay maliwanag po yan. Dito matraffic sa Florida. Dito lang yung mga area na matraffic mga ka-best friend. Ano na, 6:46 at 6:27. Bilis ng oras.
traffic. Saan kaya banda itong matraffic na ito mga ka-best friend?